Walay katandi sa gugma mo, O Diyos. Dinhi ka namo nga makasasala. Bisan unsaon wala gayoy mahimo, itugyan ko na lang kinabuhi ko. Salamat Jesus sa imong pagtubos sa among mga kasalanan. Wala gayoy mahimo kung wala ang grasya mo. Itugyan ko na lang kinabuhi ko. Wala gayoy sama, dalay gunog halamdon ka sa mga kinabuhi mong ginalang. Bisan asang dapita ana imong presensya, halang dunong mahimayaon ka. Salamat Jesus sa imong pagtubos sa among mga kasalanan. Wala gayoy mahimo kung wala ang grasya mo. Itugyan ko na lang kinabuhi ko. Wala gayoy mahimo kung wala ang grasya mo. Itugyan ko na lang kinabuhi ko. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Medis. Okay, sa liwat mayo nga aga, kag welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong gid sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Now sini nga aga sa aton nga pag pamalandong sa mga pulong, aton basahon ang pulong sang Ginoo diri iya sa Ezekiel chapter 36 verse number 25 kag verse number 26. Ang pulong sang Ginoo nagasiling diri sa Ezekiel chapter 36 verse 25 down to verse number 26. Siling diri: Wiskan ko kamo sang matinlo nga tubig, kag tinluan ko kamo sa tanan ninyo nga mga Dios-Dios. Tagsa-tagsa nga nagadagta sa inyo. Atagan ko kamo sing bag-o nga tagipusoon. Nagibutang ko sa inyo ang bag-o nga una-una. Kuhaon ko sa inyo ang matig-ang nga tagipusoon. Nagatagan ko kamo sing tagipusoon nga matinumanon.
Ang Ginoo gid magapagkamaayo sa iya pulong nga aton ginbasa sinigid nga aga. Amay nga langit nun, Dios nga gamanan, nagadayaw kag nagapasalamat kami sini nga aga. Sang imo naman nga kaayo kag katutom sa among kabuhi. Sa ding Ginoo nakamata kami. Kag salamat sining bag-o naman nga adlaw, bag-o nga kay gayunan, nga imo naman ginhatag sa amon. Agot Ginoo nga amon magamit sa paghimaya kapag dayaw sa imo. Gamita imo lagad. Tagay kami Ginoo kaalam. Buksi amon tagi puso nga pangunahuna sa di ginumang panamon imong pulong kag aplikar namo sa mga kabuhi sa matag adlaw nga tanan. Gamita Ginoo imo pulong sini nga aga nga mangindako nga pagpakamayo sa amon ta sa tagsa ka kabuhi. Amon ang pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios ka personal nga manuluwas. Amen. Sa liwat mayong aga kag welcome gid no sa aton nga programa sini nga aga kag nagapasalamat naman kita sa inyo nga sini nga aga pakikupon naman kita sa inyo tag sa kapanimalay. Pinaagi naman sini iya nga programa. So sini nga aga sa aton nga pamalandong diri iya sa Ezekiel chapter 36 verse number 25 kag 26. Aton ini gintiguluhan. God cleanses, changes, and transform the heart of His people by His divine power. Ang Diyos nagatinlo, nagabag-o, nagaliwat, sang tagipusoon, sang iya mga tao, pinaagi sa iya, Diyos nun, nga gahom. Amo na ang tigulo sang aton mensahe sa sini naman liwat iya, nga kaagahon. Now, madamo nga mga tao, subong nga tinion, nga luyag nila nga baguhon ang ila kabuhi. Halin sagwa pasulod, no? There are many people today trying to change their lives from the outside and in. Alin sagwa pasulod, no? That is why ara sa ilang natawag new habits. Ginliwat na lang ilang mga habit. Ikadua, new friends. Nagbago sila sa mga bago nga mga abyan. Kag new environments. Nagasalhin sila sa mga duog. Mana ang ginatilawan subong sa mga tao, ginatisingan nga gusto nila liwaton ang ilang kabuhi, alin sagwa pasulod. But real and lasting change can only come from inside out. Pero ang matutuod gali nga pagbago, halin sa sulod, pagwa. Amo na galing matutuod nga pagbago. Amo na ang gusto sang Dios, amo na ang promise sang Dios sa iya mga tao pinaagi kay Prophet Ezekiel. Kunin mo lang tawon ining Israel, nakasala gid no, kag nahikuan nila ang ilang kaugalingon tungod sa sala. Kag ang pinakasubo tungod sa ginatawag idolatry sa ilang kabuhi. But God in His mercy promised not only to cleanse them from their uncleanness, but also to create in them a new heart and a new spirit. Kung namin sa Ginoo, no? In spite nga, kung tani talikdan sila sa Ginoo, pero wala. Gisaadan pagin sila sa Ginoo, nga baguhon sila. Buta nga sa bago nga tagipusoon, ng ilang kabuhi. Amo ba ginasahal sa Diyos nga gusto niya baguhon sila? So, ini nga passage karon nag-remind sa aton nga siling nga diri that true renewal is not a human achievement. Ang pagbago gali, no? Pag-renew sa atong kabuhi, hindi iya sang tao nga hinimuan. But a divine accomplishment. Kundi iya sang Dios. God alone can make a sinner clean. Tuod na, ang Diyos lang niya among makapatawad sa aton, magatinlo sa aton. Only God can create a new heart. Agod nga kita, ako, ikaw, siling nga to walk in His ways. Agod nga magakabuhi na kita, suno iya sa Dios. Muna, no? So, karon sining nga aga, let us consider sang tatlo ka divine action of God in this powerful promise. Ano ba lang ginimo sang Dios? Agod nga ang tao magbago. Anong iya ginimo sa imo sa akon? Sa tuanay, sa mga tao nga luyag niya nga magbago. Nauna gidiri sa my verse number 25 kung nimo basahon, siling niya, then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. Mao katahom nga bersikulo mga kabyanan. So una gali nga ginhimo diri sang Dios, ara ginatawag the purification by God's cleansing. Magsiling ka gani purification.
ang pagpaputli pinaagi sa pagpanglimpyo sang Dios. Na botsing anon nga magaputli kita, manginputli kita tungod iya sa Ginoo kay anong gihambal? Siling niya, then I will sprinkle clean water upon you. Sa aton pa siling niya, wiskan ko kamo sang matinlo nga tubig kag tinluan ko kamo sa tanan ninyo nga mga Dios-Dios. Wiskan, tinluan. Kaya amo nang ginambal sa Biblia mo. Wiskan. From all your idols. Sa tanan nga mga Dios-Dios ang aton nakabuhi. Sa tanan nga mga sala sa aton nakabuhi. Wiskan niya kita sang priska nga tubig. Nauna makita naton diri sa pagsiling, makita naton ang pagpaputli pinaagi sa pagpanglimpyo sang Dios. Una gid diri under sini nga punto ara ang ginatawag the source of the cleansing. Sino ang nagtinlo? Sa imo, sa akon, sa aton. Sinong magatinlo? Klaro hambal sa Biblia. Then siling niya, well, I sprinkle clean water upon you. Sa aton pa mga kabyanan, ang pagtinlo siling nga diri, the cleansing begins with God. Kay man mga kabyanan, nanutisyahan bala nimo. Siling niya, I will sprinkle. Meaning, the initiative comes from God. Ang Ginoo amo ang nagpangita sang ideya, hindi pala. O kita hindi pala nakasala na. Kung imo tanaw nalin sa garden sang Eden sa kay Adan kay Eva. Sino ba lang nangita sa ila? Si Adan kag si Eva ba lang nangita sa Ginoo? Hindi. Ang Ginoo diin na kamo. Hindi ba? Gintawag sila sang Ginoo, sinya diin na kamo. Sila nga diri, man cannot cleanse himself, man hindi tayo makatinlo sa aton kaugalingon. Hindi tayo makatinlo sa aton kaugalingon. Religion, hindi ni makatinlo sa aton. Rituals, hindi makatinlo sa aton. O resolutions, hindi makatinlo sa aton. Cannot wash away our sin. Hindi nga mga bagay, hindi niya makatinlo sa aton. The only, nga makatinlo sa aton, only the divine hand of mercy can do that. Tungod lang sang kaluoy, kagrasya sang Dios, amo na matinluan kita. Now, the word clean diri, water, nagasimbolize ini sang pulong sang Dios. Symbolizing the cleansing power of His word. Ano hambal sang John chapter 15 verse 3. Ano hambal niya diri? Siling sang John chapter 15 verse 3. Ari siling sang pulong sang Dios. Kamo natinluan na paagi sa mga pulong nga ginhambal ko sa inyo. Bot si ganon mga kabyanan. Tungod sa pulong sang Dios, nga ginwisik, nga ginhambal, nga ginwali sa imo, sa akon, tungod nga nakabati ikaw kag ako. Anong matabo? Maka-realize kita. Ay tuod amo gali kita sini, makasasala gali kita. Tungod sa pulong sa Dios, amo na abyan nga importante nga ang pulong sa Ginoo mawali. Masugid. Kay paano kita makaibalo sa kamaturan kung hindi masugid ang pulong sa Dios? Ano ba ginambal sang Titus chapter 3 verse number 5? Ari, hambal sa pulong sa Dios. Iya kita ginluwas hindi tungod sang mahayo nga mga buhat nga atong ginimo, kundi tungod sang iya kaluoy ginluwas niya kita paagi sa paghugas nga paagi sini ginatagan kita sang Espiritu Santo sang bag-o nga pagkatao kag bag-o nga kabuhi. We are saved by grace. Hindi tungod sa kaluoy kag grasya sang Ginoo naluwas kita. Hindi tungod sa mga maayo nga ginbuhat naton, maayo nga ginhimo naton, manabyan ining maayo nga ginahimo naton, bunga na lang iniya nga kita naluwas. Sabot sing anon sino nagtinlo sa aton. The source of the cleansing is siling niya, then well, I sprinkle clean water upon you. Ang Dios, mga kabyanan. Sino ang nagpadala sa iya bugtong nga anak diri sa kalibutan? Hindi bala ang Dios. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The source of the cleansing.
ang pagpaputli pinaagi sa pagpanglimpyo sang Dios. I will sprinkle clean water upon you. Pasalamat kita sa pulong sang Dios. Pasalamat kita sa mga nagwalis na tuanay nga nakabati kita sa pulong sang Ginoo. E kung hindi tungod sa ila, hindi kita kay balo nga ang Dios gili amo ang aton manluluwas. Ikadua, not only the source of the cleansing, ikadua makita bagi naton diri the scope of the cleansing. Kung dito sa the source of the cleansing, siling niya, then will I sprinkle clean water upon you. Diri naman niya the scope of the cleansing from all your filthiness. Sa tanan-tanan nga kahiguan, sa tanan-tanan nga kasalanan, sa tanan-tanan nga mga Dios-Dios ang aton kabuhi. Sa aton pa, ang pagtinlo gali sa aton. Siling niya, the cleansing is complete. God does not wash away just a portion of our sin. Hindi gali gintinluan sa Dios lang ang bahin sang aton sala, kundi ang kabugusan sang aton sala. Ang aton bugos nga pagkatao gintinluan sang Dios. He removes all of it from head to foot. Kabugusan sang aton nga pagkatao, kabugusan sang aton nga kabuhi gintinluan sang Dios, mga kabyanan. That is the scope of the cleansing. When the blood of Christ is applied to the sinner's heart, siling niya, every stain of guilt is gone. Ang tanan. Siling sang Isaiah, no? Tanawon bala naton. Siling sang Isaiah, Kapitulo 1, versikulo 18, arihang ginambaliya sang pulong sang Dios. Siling niya, ang Ginoo nagasiling karon at agunta ini nga mga butang. Nagpula ikaw tungod sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw nga magaputi gid kaayo. Bisan pa ang dagta sang imo sala, tama ka pula, pero mangin maputli ka subong sang bulbol sang karnero. Bisan ano gali sa aton ka magkasasala abyan. Kung ikaw kag ako nagtuo sa Dios kay Kristo Jesus, tinluan niya kita sa aton mga kasalanan, mga kabyanan. Mangin subong ka pula siling niya, pero mangin maputli, mangin maputi. Meaning, God's forgiveness is not a partial but perfect when He cleanses completely. Ang pagtinlo sa aton sang Dios niya kompleto. Hindi ya partial, hindi nga pipila lang kasala ginkuha sa Ginoo sa aton. Ang tanan sa aton gintinluan kita sang Dios. Tanan nga mga kalautan iya ginkuha. That is the scope of the cleansing. Ikatatlo. So una, siling nato ang pagpaputli pinaagi sa pagpalimpyo sang Dios, the source of the cleansing ang Ginoo mismo. Ikaw na the scope of the cleansing, no? Ang tanan ginkuha niya. And then ikatatlo nga makita naton siling niya, then will I sprinkle clean water upon you from all your filthiness. And then ikatatlo, from all your idols will I clean you. Mandamo kita Dios sa aton nakabuhi. Ikadua, tatlo makita naton the separation through the cleansing. Siling niya, from all your idols will I cleanse you. Botsing anon mga kabyanan, this cleansing not only removes felt but also frees us from false gods. Nagahilway sa aton sang mga Diyos-Diyos sa aton nakabuhi. Damo biyat ang mga Diyos-Diyos sa aton nakabuhi, mga kabyanan. Amo ring natabo sa Israel sa Israelite, no? Ang ila dito nga problema was idolatry. Nangin na idolatry sila They worship things rather than the true God. Ang ila ginasimba ang mga bulan, mga kahoy, mga bulawan. Kung ano nga makita nila among ila ginasimba. Nangin idolatro sila, mga kabyanan. So, i-separate kita sang Dios dira when I cleanse us, no? Kung kita matinluan na. Amon agali ang pamaagi sang pagpaputli sang Dios sa aton. Siya mismo ang nagwisik sa ato sa matinlo nga tubig, which is amoy ning pulong sang Dios. Kagaya nga pagtinlo sa aton ang kabukusan sang aton nakabuhi. Kag siling niya,
hilwayon niya kita sining ginatawag naton mga false gods sa aton nakabuhi. Di ka ba'y paabyan, no? Sa sining nga aga, ako ikaw kita tanan, mahilway na sining sala nga pagpati kag pagtuo sang aton kabuhi. Kabay pa mga kabyanan nga ang Dios sang aton kabuhi amo yang matutuod nga Dios nga nagtugas ang langit kag duta, nga nagahigugma sa imo kag sa akon. So sa aton pa ang pagpaputli pinaagi sa pagpanglimpyo sang Dios amo inang tatlo: the source of the cleansing, the scope of the cleansing, and the separation through the cleansing. Ikaduha nga makita naton diri sa verse number 26a. Anong iya hambal? A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. So kung may ara kita ginatawag ang pagpaputli pinaagi sa pagpanglimpyo sang Dios. Ikaduha, may ara naman kita ginatawag the provision of a changed heart. Ang paghatag sang ginbag-o nga tagipusoan. Ginbag-o kanami, no? Siling niya, a new heart also will I give you. Sinong naghatag gihapon sa aton? Ang Dios. And a new spirit will I put within you. Ibutang niya sa aton kabuhi. So ang paghatag sang ginbag-o nga tagipusoon. Ano ang una nga makita naton diri? Sang ginbag-o niya nga aton nga tagipusoon. Una makita naton siling niya, a new heart also will I give you. Makita naton the giving of a new life. Itagaan kita sa bago na nga kabuhi. Katahom, no? This is not, ang ini nga kabuhi, this is not just a repaired heart. Hindi ba lang nga gin kayo lang, para bla sa salakyan kung maguba. Gin pulo palpag lang, gin tiltig lang, para lang nga makayo, gin lubag-lubag lang, para nga makayo. Hindi. Siling niya, it is a replacement heart. But siya nun nga gin ilisan, gin bag-o, gin ang aton nga tagipusoan. Now, the word new, kunin mo lang taon diri bala, siling niya, the word new means something never before existing. Ina ba lang wala pa? Hindi mo nakita. Wala pa santo anay. Pero ginbutang sang Dios karon. A fresh creation. Bago nga gintuga. Amo na makita naton. God does not just reform the old nature. He creates a new one within us. Ano gani hambal sang 2 Corinthians chapter 5 verse number 17? If any man be in Christ, he is a new creature. Bago na nga tinuga. Bago na nga tagipusoon. Hindi nga gin-repair lang, hindi nga gin-kayo lang, kundi gin-islan, gin-bag-o. Amo na mga kabyanan, the giving of a new life. Bag-o nga kabuhi. Bot si ganon, ang heart diri, a new heart, ang word diri nga heart, represent the center of our being or our human being. Nga amo ning sentro sa aton nga pagkatao. Meaning, bag-o na aton panguna-una. Eti, new heart na kita mo. Bago natin panguna-una. Kung sa unang ginapanguna-una ta, paano kita makapamulang? Paano kita makainom? Paano kita makapanigarilyo? Paano kita makapamista? Subong niya, ano nang ginapanguna-una natin? Paano kita makasimba? Paano kita makaamba? Paano kita makahimo sa maayo? Amo na nang ginauna-una natin. No? Bago natin panguna-una, kasi linya, bago natin desires. Aton mga handom. Kung sa una niya aton handom, magpatindog sa mga dalagpo ng mga balay. Subong niya aton handom, magbulig sa buluhaton sang Dios. Sa una aton yung mga handom, maglagaw kung diin. Subong niya aton handom, magpanghatag, magbulig sa mga nagakinanglan. New desires. Kag ang pinakanami diri, our new decision. Bago na mga decision making naton sa aton nakabuhi. When God gives a new heart, He gives a new direction in a new motivation. Bago ng direksyon sa aton nakabuhi. Kung sa una ang nagamotivate sa aton mga material nga mga butang sa karon niya, ang nagamotivate sa aton nga pagkabuhi as spiritual nga kabuhi kang mga bagay sini nga kalibutan. Hindi na to yung mga nagakadula nga mga bagay sa aton nakabuhi. That is the giving of a new life. Then ikadua nga makita naton. Verse number 26b. Not only a new heart also will I give you. Ikadua, and a new spirit will I put within you. The granting of a new leadership.
pagbutang niya naman sa aton sa bag-o nga leader sa aton nakabuhi. This refers to the indwelling of the Holy Spirit. Di kung wala sa aton ng Holy Spirit, ano ba lang ginahimo naton? Hindi ba pinagusto kita? Wala kita sing kahadlok sa Ginoo. Pero karon lain ang nagakontrol sa aton. Indwelling of the Holy Spirit. Without the Spirit, man cannot truly obey or follow God. Tuod gina. Kung wala kaya sambalan nga Espiritu, hindi ka gid makasunod sa Dios. Hindi ka maka-obey sa Ginoo. But when God puts His Spirit in us, we are empowered to live a new life. Kataho mga habyan, no? We are empowered to live a new life. Kaya ara na sa ato ng Holy Spirit, naga-control, naga-empower sa ato nakabuhi. Ano gani hambal sa Romans chapter 8, no? Verse number 9, aton malabasahon. Katawom sining nga dinalan sa kasulatan. Romans chapter 8, verse number 9. Ano iya hambal diri? Siling niya, Romans chapter 8, verse 9. Ari siling sampulong sang Dios. Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa gintudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali. Kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang Espiritu. Kung matuod ang Espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo, ang tao nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Amo na mga kabyanan, no? Romans 8:9. Anong yung reminder sa aton? If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi iya. Amo na nga hindi kita makasunod sa Dios kung wala sa aton ng Holy Spirit. Amo na nga nagapagusto kita sa aton kabuhi kay wala sa aton ng Holy Spirit. Pero kung ara sa aton ng Holy Spirit, we can obey and follow God sa aton na kabuhi. The new Spirit within us changes our desires, aligns our will with God's will, and gives us strength to walk in righteousness. Amo na mga kabyanan, ang Holy Spirit nga ginbutang sang Dios sa aton. So una siling naton ang pagpaputli pinaagi sa pagpanglimpyo sang Dios. Ikadua, ang paghatag sang ginbag-o nga tagipusoon. Kag ikatatlo, sining aga nga makita naton the promise of a compassionate transformation. Ang saad sang mahinalungon nga pagbag-o. Ano ya siling? And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Habyan, ang saad sang mahinalungon nga pagbag-o. Saling niya, puhaon ko ang matiga, ang bato nga tagipusoon, kag islan ko sang mahumog nga tagipusoon. O no? Kabalo ka abyan, ang atong tagipusoon matiga ini. Nga amo ini ang ginambal sang Dios. So na makita naton diri ang saad sang mahinalungon nga pagbago siling niya, the removal of the hardened heart. Ang pagkuha sang matig ang nga tagipusoon. Kaya siling niya, I will take away the stony heart. Now a stony heart is hard. Hard tiga, cold, bugnaw, and unresponsive. Wala naga-reply. Buti nga nun mo ni. Una, magsiling ka gani, a stony heart is hard. Nagaumpok lang ang pulong sa Diyos. Wala yaga pamati sa pulong sa Diyos. Ikadwa, bugnaw, kaayo, kung Diyos ang paghahambalan, wala gidya. Wala iya sang kung ano dira nga reaction. Siling niya, unresponsive. Wala lang. Basta pulong sa Ginoo, wala gid para sa iya. Amo na gali ang ginatawag stony heart. Di. Waon sang Diyos. Kaya nga, ining hard, cold, and unresponsive heart, siling niya, it resists God's word. Wala iya ga ba mati pulong sang Diyos. He never mind the word of God. Kaya kadwa, reject correction. Hindi niya magbaton, hindi niya magpati sang pagtudlo. Amo nigiling stony heart. And refuses to repent. Wala iya gahinulsol. Amo na gali ang
ang tagipusoon nga matika, wala iya gahinulso. Buti nga nun mga kabyanan, this is the natural condition of the human heart. Spiritually dead and stubborn. Patay kita spiritually. Amo nagali mga kabyanan, kung ang aton tagipusoon matika, mabugnaw, pag wala gid respond sa pulong sa Dios. But God promised to remove that hardened heart. Ano gani ang balasang Ephesians chapter 2 verse 1? Ano kita, no? Siling sa pulong sa Ginoo, hatig aton nga tagipusoon, no? Ephesians chapter 2, aton bala basahon verse 1, no? Ariya siling Ephesians chapter 2 verse 1. Sang una nay mga patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi tungod sa inyo mga paglapas kag mga sala, mga patay. We are dead spiritually. That is the natural human heart, no? Our natural condition sa ato na kabuhi. But God promises to remove that hardened heart. Kay siya lamang ang makasaran. Only He can break the stone and replace it with something alive. Kaya biyan, siling niya ang saad sang mahinalungon nga pagbago, the removal of the hardened heart. Liwaton niya nga aton matigya nga tagipusoon. Agod nga mangin mabinatuno na nga klase sang tagipusoon. Ikadua, the replacement with a tender heart. On may removal of the hardened heart, siling niya, the replacement, ilisan with a tender heart, mahumok. Kag mabinatunon, masinulon doon nga klase sa tagipusoon. Kaya siling niya, and I will give you an heart of flesh. The word flesh nag-represent ini siyang mahumok, mabinatunon, willing to accept siyang ginatawag correction, and willing to accept the word of God. Siling niya, a heart of flesh means to a tender, responsive heart. O kanami, no? Maabtik, magbaton, maabtik, mag-respond. Soft toward God. Basta gani pulong na sa Ginoo, kanami sa iya magpamati. Ini nga klase sang tagipusoon, sensitive to His Spirit and submissive to His will. Amo nang ibutang sang Dios nga klase sang tagipusoon sa imo, sa akon, sa aton tanan. This is a miracle of grace. This is a miracle of grace. When a sinner who once despised the things of God now delights in them. Sang una ko nang imo tagipusoon, ginasikway ang pulong sa Dios, pero karon ang imo kalipay ara na sa iya. The same power that raised Jesus from the dead is the same power that transform our hearts from stone to flesh. Kaya biyan, oto kinigugma ko sining aga sa sining aga. The promise of Ezekiel chapter 36 verse 25 to 26 shows us the full picture of God's saving works. Nagapakita ini kung paano sang Dios luwason ng tao. Una, He cleanses us from sins. Tinluan niya gid kita halin sa aton mga kasalanan. Ikadua, na makita naton, He creates in us a new heart and spirit. Tatapos niya ikaw, ako, kita tanan matinluan. Butangan niya kita sa bag-o nga tagipusoon kag bag-o nga espiritu. He changes us from rebellion to obedience. This is the gospel in the Old Testament. The picture of regeneration. Only God can make a sinners clean. Only God can make a cold heart beat again. Meaning, abyan siningaga. Ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton. Once nga ikaw kag ako makabati sa pulong sa Dios, hindi naton pagpatigahon ang aton tagipusoon. Luyag mo man bala nga matinluan ang imo kabuhi. Luyag mo bala nga magbagong imo kabuhi. Luyag mo bala nga magliwat ang imo kabuhi. Siling niya, luyag sa Dios nga isla niya ang imo tagipusoon, ang akon tagipusoon. Pinaagi sa pagtuo, kag pagkilala, kag pagbaton kay Kristo nga Dios
nga imo kag akon manluluwas. Abyan siningaga. Kasi madugay na nga ikaw nagapamati sa iya pulong. Pero tugtog karon wala pa ikaw nakadesisyon. Abyan hindi pa ulihan tanan. Kung nga nakabati ikaw sa pulong sa Ginoo siningaga. Inatungod ang Ginoo. Luyag niya nga ikaw kag ako makaangkon sang kaluwasan nga iya ginatanyag sa bisan sino nga magtuo nga magkilala sa iya. Abyan tuguti nga ang Dios amo ang magahari kag amo ang imo manluluwas sang imo kabot. Uliton ko liwat sa siningaga. Wala sang iban nga ginahandom ang Ginoo sa imo kag sa akong nakabuhi. Luyag lamang niya nga ikaw kag ako magapanumbalik sa iya nga ikaw kag ako makaangkon ng kaluwasan. Ay luyag niya nga ikaw kag ako hiluayon sa patod nga pag-antos sa walay katugtugan. Luyag niya nga ikaw kag ako mangin kaupod niya sa kalipay nga wala man sing katapusan. Gani ang imo desisyon siningaga ang aga amo ang pinaka-importante. Kung na imo desisyon amo ang pagtuo kapag baton kay Kristo nga imo Dios kag manluluwas, amo ina nga desisyon ang imo ginimo sa imo kabuhi nga pinda ka maayo sa bugos nimo nga kabuhi. Kani abyan siningaga kaliwat tuliton ko. Tuoy nga si Kristo Dios kag batunan sa imo manluluwas. Kung ikaw nagtuo ka nagkilala sa iya, simba siya nga matinud-anon sa imo kabuhi. Aslo nga nagakabuhi ikaw sa niya kalibutan. Ang Ginoo magpakamayo sa iya pulong sa imo kabuhi sa akon sinigid nga aga. Amay nga langit nun, Diyos ng kamahanan, madamo nga salamat sa imo nga kaayo kagatutom sa mga kabuhi. Sa ding Ginoo, imo ginpabati sa amon. Imo ginpatag. Daw ano ka importante sa pulong nimo nga makabati kami. Salamat Ginoo sa kagayonan ginhatag nimo. Imo pulong mawali. Sabay paginong imo pulong magapangikot sa tagipusoon, magabag-o, magakilala, makarealisar sa kamaturan, ka makadangat Ginoo sa kaluwasan. Akon pangamuyo kabay Ginoo. Kay imo pulong magapanghikot sa tatatag sa katagipusoon nga nakabati naman sini nga aga. Salamat sa dako kay gayonan Lord. Salamat sining nga tion. Kani ang tanang ginasalig to kinamo sa imo, updi kami Ginoo sining adlaw, ipiki naman amon dalanon. Kaway kami mahimo ko sa amon lang. Kani salamat gid ang tantanan nimo nga kay sa amon kabuhi. Imaya kadungganan balik namo sa imo sinigid nga aga. Amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday sa tanan nga naga-birthday sini nga aga. Kag belated happy birthday sa tanan nga nag-birthday kagapon. In advance happy birthday sa maga-birthday pa buwas. Ang Ginoo gid magapakamayo. Ang Ginoo gid magapakamayo sa aton sa tagsa ka mga kabuhi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat mayong aga sa aton tanan kag darayaw nga Ginoo sining aga luyag kita basa sa inyong mga comment diri sa aton na comment section. Good morning sa kay Sir Eusebio Malakapay. Amen. God bless to all listeners and viewers. Good morning da sir kasi mubugos nga panimalay. Salamat kita sa may pinagimpinan kay nung Raul Dumadaog, babugos sa panimalay mayong aga. Kag anong Berilio Ligada family and also Mamar family. Good morning dira sa inyo tanan ka sa iban ba dira nga nagamati sa ato sa may pinagimpinan. Kay Ma'am Elvira de la Cruz Catanos is watching. Good morning. Upod sa kay Pastor Emil Catanos kag sa tanan-tanan dira no nga Catanos family. Good morning. Ma'am Pantonia Ruslen, good morning Pastor Midis. Please greet sa akon pinalangga na mama
kag Papa akon kids Pantonial family kay Pastor Benji Alfonso upod sa Iyaman family. Sa Lumbia Baptist Church, salamat Pastor sa pagtamyaw. God bless. Thank you so much, Gid. Balyaw Pluto, Tigbaw. Good morning, Pastor. Good morning, man. Grace Midis Latik. Amen. Thank you, Gid, no, sa kay kasin. Kag Mama Rebel Pilio Pedrinya is watching. Thank you so much. Ma'am Janet Mirabilis is watching. Good morning. Thank you so much. Sir Danny Ortiga. Good morning, Pastor. Good morning, man. Thank you so much for watching. Rosita Jones Hisolgon. Good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much, ma'am. And then Ma'am Lodi Barlas. Good morning, Pastor. Good morning. Elena Kamaymayan Ribladrivia Francis. Thank you for the inspiring word of God, Pastor. God bless your ministry. And you're always. Thank you so much, Gid Manay. No? God bless you always, Mandira. Kag Brad Samuel Tiad. Good morning, Pastor. Good morning, Brad. Kamusta na? Damo na dagro isda sa bungay. Sa kay kumpare na ton, Rick Caritibo Ignal is watching. Pray good morning landa. Kag maayo lang nga pag walking. Kag God bless no sa imo dira nga trabaho. Okay. Pastor Roy Kalumag. Good morning, Pastor. Amen. God bless you. Bati kay ko Pastor Roy Kalumag dira sa may San Jose. Mayong aga lang da sa imo. Good morning. Bibi Torres Evangelista is watching. Thank you so much. Tatay Gurgunio Tabligan is watching. Thank you so much. Pastor Gerardo Chicago Jr. Good morning, Pastor Midis. God bless you. Thank you so much, Gid. Chichi Ingana Coelho is watching. Good morning. Thank you so much. Grisil Midis Latik. Blessed morning, Pastor. Blessed morning, man. Good morning, Dagli. No? Sa kanyang buyet dira sa Gilungan. Sa kay Gospel dira, mayang agaman. Gospel Latik. Kay nang Juna dira, mayang agaman. Sa kay Chainini, mayang aga gidira, ano? Sa may Gilungan, Kawayan. Mayang aga dira. Latik family. Pamati man dira sa aton kun aga no dira sa may Gilungan. Salamat gid. Kag Jinilin Maniro Abundo. Good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much. Danilo Camos. Blessed morning po. Magandang umaga po, sir. Okay. Pastor Boy Nabintura Hilly. Good morning, Pastor. Good morning na kay Pastor Hilly sa may Inapoy. May lalagpangon dala, Pastor. Maglagpang tada. Manay Elena Kamaymayan Libradilla Francis. Good morning, Pastor, and everyone watching video. Thank you so much. Paridis Salwin. Good morning, Pastor. Good morning. James Lambo. Good morning, Pastor. God bless. Sa mga taga Purok Badyang kami nga wanda may aga sa inyo tanan-tanan da. May landa nga pagpamati gid sa inyo tanan-tanan. Izada Rosario. Good morning, Pastor. God bless. Good morning. Lilian Habuniti. Good morning, Pastor. Good morning. Melinda Nonoy Torres. Mayong aga, Pastor. Bauti mayong aga man. Thank you so much for watching. Kaya nang Nikki Toledano. Good morning, Pastor. Happy birthday kay Ilami Baldirama Bugna. Bauti happy birthday da kay Ilami, no? Happy birthday lang sa imo sinigid nga adlaw. And then Ladisma Midizailo. Good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much for watching. Jima Algona Calambro. Good morning, Pastor Midis. Good morning, man. Thank you so much for watching. Elizabeth Amantoy Himoto. Mayong aga, Pastor. Good morning, ma'am. God bless. Pastor Johnny Dayuno dira sa may Sipalay. Mayong Pastor, God bless. Bauti may aga lang da sa imo. Mayong aga man. Kay Pastor Iñaki Alponi Palomar is watching. Thank you so much. Ruth Baroy Bangay. Good morning, Pastor. God bless. Good morning, man. Kay Mrs. Naton dira no, mayong aga man. Thank you so much for watching. Kay Roslyn Floro. Good morning, Pastor. Good morning. Thank you so much. Angelina Quilio Dimausa is watching. Good morning. Ma'am Nunit Iscabarti. Good morning, Pastor. Good morning. Pastor Junabert Tabligan is watching. Good morning. Thank you so much for watching. Talayawan Ginoo, no? Sa ato nakabuhi naman sining aga. Kag Jen Holtiano. Good morning. Dan shared bless this ministry. God bless Gid. Bauti. Thank you so much sa imo nga pag-share. Ang inugid magapakamay man sa imo mo kay Jane Holtiano. Thank you so much. Cecil Joy de los Reyes is watching. Good morning. Eli Cordero Omison. Good morning, Pastor, from Tuyom, Kawayan. Bauti, good morning nanda sa imo sa Tuyom, no? Thank you so much for watching. Kaya sa aton dira nga mga OFW, kung ano man oras ninyo initanawon, kung aga, good morning sa inyo, kung unto, good noon, kung hapon, good afternoon, kung gabi, good evening. Thank you so much gid ang ginugid magapakamay dira sa aton nga mga OFW sa nagkakalain-lain nga mga pungsod, ano? Kaga Mary Ann Ilumba Kasuyon. Good morning, Pastor, from Kalatungon. Sa mga taga Kalatungon dira, mayong aga, labi na yun Kasuyon family, no? Thank you so much. Kay Pastor John Paul Tamiliano da, mayong aga man. Sa tantanan nga taga Kalatungon da, mayong aga.
And also, good morning sa kay Iloy Balbon. Good morning, Pastor. Is watching pangapita. Bauti, may lang pagpuro panghappy, no? Belated happy birthday, gali. Sa kay Iloy, belated happy birthday. Sa kay Ting, belated happy birthday man, no? Birthday kagapon, ti busog bats gid sa pamahaw. No? Muna basta may birthday mo. So, salamat gid Balbon family. Good morning. Sining nga aga. And also, Ripi family nga nagpamati man sa aton. Kaga Colio family. And then, dara sa may ubos, no? Paulan family. Mayong nga aga dara sa inyo. Guson family. Abria family. Good morning. Quintanilla family. Good morning. Sa tanan-tanan nga nagawpog nagpamati sa aton. Bautin, di tanaka mo may isa. Cortez family dara sa may Tabugon. Mayong aga. And then, Obia family. Labi na gid sa kay Nong Puti. Dara sa may Nasalayan. Mayong nga aga. Dira gamamati gid sa aton sa kay Nong Puti, no? Nong Puti, Obia. Salamat upod sa kay Ma'am, no? Salamat gid dira sa inyo. Kag dira sa may Barasdako sa kay Mr. and Mrs. Kagawad Saldi Heraldino. Good morning. Nagapamati man sa aton sinigid nga aga. Salamat gid, ano? Kag dira sa may Manduao sa kay Honorable Punong Barangay JB Bianan mayong aga gapamati gid sa aton sining nga aga, no? Salamat gid. Kag sa tanan-tanan nga nag-share sa aton live, salamat gid ang ginuugid magapangamayo sa inyo. And to all the members of Bantayan B Fellowship Baptist Church, good morning. Thank you so much sa inyo brayong pagsuporta. Kag subong man sa aton makabdanan sa Live Broadcast Ministry sa babangunan ni Pastor Pete Itaba. Good morning. Salamat gid. Kag subong man Pastor Johnny Dayuno. Salamat gid, ano? Kag Pastor Joy Praba bao mayong aga landa. Kag Anali Digit dira sa may Dahili mayong aga nagapamati man sa aton si Anali Digit, no? Dira sa may Dahili. Bauti may aga dira sa mga taga Dahili. And also RJ Romano, dira sa may Gumatos. Kay Rinji Kahilig, mayong aga man dira sa may Proper Pandanon. Nga nagapamati man sa atong sining nga aga, no? Dira sa may Pandanon, Barangay Pandanon, Mabinay. Salamat gid. Dira sa may Bato, Mabinay, good morning. Dira sa may Dawis, may buntag diya magkaigsunan na minaw ron sa tuwa. Og diya sa may Kansiang. Daghang salamat daghang naminaw diha, no? Daghang salamat gyud sa inyong pagpaminaw diha. Diya sa may nalimot na ko asa to dapit. May aga sa tanan-tanan nga nagapulo pang happy sining aga. Way kita da. Tay Carlos Praba, Naida Praba, good morning dira iya sa may Payong Kamingawan kay nong GC Ortiga, good morning. Kag subong man sa kay tatay naton Mario Midis, nanay Susana Midis, mayong aga kay Tuto Binbinido Digit, mayong aga man. Rachel Digit, mayong aga, and also sa Lida Amak na dira sa may Barangay Urong, good morning. Okay, ado way natatingog gaw. Ati Mania si Jesus. Sa tanan-tanan nga nagapamati ka nagaupod sa aton siningaga, salamat gid kag adlaw na Ginoo. October 31 kag buwas ti November 1 na, no? Kadasig lang sa aton niya nga inadlaw, inoras, pero amo ginayang importante kag kita nagapadayon nga nagalagad kag nagapamati gid sa pulong sang Dios. Dodo Sarmiento, good morning dira sa may Manduaw, kag dira sa may checkpoint sa Manduaw. Good morning dira mga sir. Salamat gid, no, sa inyo para nga pagpamati. Dira sa may Villa Progreso, salamat man sa mga nagapamati dira sa aton. Dira sa may Barangay Bantayan, sa aton punong barangay Manuel Antonigo Junior, good morning gid. Upod si Apito ka makagawad sa aton mga barangay Bipat, good morning. Kag subong man sa kay Mr. and Mrs. Corampog, no? May aga gid nagapamati sa aton sa may Procono. Kag subong man sa tatanan nga nagapamati sa aton dira sa may barangay Lukutan, labing lagi sa may Lambo, sa may Gusnit, mayong aga sa inyo tanan dira sa may Kanduni, mayong aga dira, salamat gid. So hindi na kita magpadugay kay dugay na kita. Inyo kubos kalagad sa kanginan Pastor Arnel Midis sang Bantayan B Fellowship Baptist Church. Marilo Mugar, good morning. Thank you so much gid sa imong paglantaw sa atong sinigin nga aga. Inyo kubos kalagad sa kanginan Pastor Arnel Midis sa Bantayan B Fellowship Baptist Church, Gadagasiling. Good morning and God bless sa aton tanan. Good morning sa kanong Nunik, Manay Bilma, kanang Gingging. Salamat gid. Dahil sa Ripi Garganira kat yun ini may agaman. Aking isulti sa taong nga siya. Good morning sa kay Ann Chris Di Mapanag. Morning Pas, good morning. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.